On time. O, ito, panoorin nyo si panoorin nyo si Ligutan. O kung paano magsalita tong gago na to. O, sige, Ligutan. Tama po ba? Yes, sir. Tanong. Tanong! Okay nang inan yan. Natural magtatanong ka. Yun ang trabaho mo eh. Tanong! Ito, gumaganon pa yung kamay oh. Tanong! Ang tagal po kinang to loading. Hayop. Kailan ba na-encash yung checking ito? Di ba? December 20? Kailan na-encash ang check-in na to? Diba? Ang tanginan yan, abnormal ang puta. 2022? Yes, sir. And hindi po ba? Hindi alam ni Army Acosta kung kailan matatapos yung tanong. Yes, sir. Hindi niya alam kung dapat na ba siya sumagot. Di pa siya dapat sumagot. Ang galing ng prosecution dito ha. Puta si Claire Castro, tang inang pangit nasa likod oh. Pukin ng inan to, guilty yan child abuser oh. Naka-attend pa ng Senado. Putang ina mga komunista na ito. Ginagawa mo dyan, Claire Castro? Nabubor ka na rin ba kay Ligutan? Sabi siguro ni Claire Castro, putang ina nito si Ligutan. Mas matagal pa tong mas matagal pa tong magsalita kaysa sa sa dalang ng regla ko eh. Ang pangit mo, Claire Castro, putang ina ka, nagpunta ka pa dyan. Wala ba kayong mga trabaho? Maglaba ka na lang, gago, pati yung mga damit ng kapitbahay mo, laban mo para may magawa kang kupal ka. Tanginan nyo, hindi kayo busy, nandiyan kayo ha. Sino ba sabi ko? Si Claire Castro? Franz Castro nga. Puta, magkamag-anak man yan. Buisit. Bago ma-release yung cheque sa'yo, yung checking iyan, kailangan mo nang iprepara. Bago ma-release yung cheque sa'yo, yung checking yan, kailangan mo munang iprepara. Oh, tanginan yan, abnormal. At saka dapat pirmado ng chief accountant. Tama po ba? Ang nagpirma po. No, ma'am. The question is... Tangina, hindi niya alam yung tanong. Tangina naman kasi Ligutan eh, nagkakalituhan kayo, hindi niya alam kung nagtatanong ka ba o nagmamanifesto ka. Sumagot na eh, hindi na intindihan ni Acosta yung tanong. Paano? Tanga yung nagtatanong. Tama po ba na bago nyo ma-relate, bago nyo natanggap yung checking iyan, kailangan i-prepare muna, tsaka pirmahan? O kita mo, may binabasa siyang tanong eh, kaya naman niya basahin ng mabilis, pero binabagalan niya. Gi-prepare po ng accountant po. Yes. Okay now. And of course, Yes, okay now. Inang tatanga po. madam, yung checking iyan, na-prepare lang, na-pirmahan lang, na-release sa'yo lang, only after. Bagal di ba? Puta, masasagot mo yun? Yung check na yan, na-release lang, na-pirmahan lang, akala mo yung 3 o'clock habit? Yung 3 o'clock habit? You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us in the whole world. 3 beses ulitin yun. Ang tagal nun. Balyente na. Di ba? Tangina ganun yun eh. Kala mo yung nagdadasal tuwing alas 3. Inis na inis ako pag, ano ba naman yan? Nahinto pa yung balyente oh. Pag balyente na, di ba yung palabas doon si balyente? Putsang ina, holy God na naman. Araw-araw nang dinadasal to eh. Putsa, kailangan magdasal ka talaga. Pupupukin ka na nanay mo hoy. Magdasal ka. Holy God, Holy Mighty One nga eh. Nasa ulo ko yun sa bagal eh. Holy God, Holy Mighty One. Putya, magbabarilan na si Balyente. Ang tagal. Utanginan to si Ligutan. Akala mo siya yung nagdasal nung alas 3 eh. The required disbursement voucher had been signed and approved. Tama po ba? Opo. If you can remember, ma'am, yung disbursement voucher na pirmahan tsaka na approved, same day, December 20, 2022. Tama po ba? Alam mo, ang tagal tumugot ako sa tapos na. And diamond pause. Tang ina to, inuubo ko sa hayop na ito eh. Ang bagal magtanong, putaragis yan. Tama po ba? Hindi alam niya ako, sasagot na ako. Senyasan mo ako, sir, pag sasagot na ako. Yung date Voucher. ng voucher Opo. at saka date ng cheque. On the same day? Yes, Your Honor. Yes, sir. Yes, sir. In fact, yun yung disbursement voucher dated December 20, 2022, Exhibit P, I-10A. Now,
Now. Yung voucher na iyan, pirmado ng VP Sara Duterte, Julieta Villadilrey, tsaka Lemuel Ortonio. Tama po ba? Your Honor, di ko mabasa yung Can the witness after be- my Assistant name. Counsel, kindly Kung Ortonio furnish. po yun. Kindly furnish, Gina, Putang ina, tumunog na yung ano, sa tagal niya magsalita, narinig nyo, tumunog yung emergency alert. O, tinan nyo. a copy of the disbursement voucher. It's in her possession. O, tang ina, lahat ng cellphone nila tumunog. Yung emergency alert, pati yung emergency alert nagalit na putang ina mo ligutan. Nag-emergency alert dahil sa yung mga cellphone, sa bagal mo magsalita. Kupal. Putang ina niyan, 5 oras yung hearing kanina, wala tayong nakuhang sagot. Tingnan mo yung balita, wala silang mabalita. TV5 walang balita. Wala sila may balita. Putang ina niyan. Nasayang isang araw, hayop ka ligutan. Your Honor, please. Putang ina mo kung sino man mga magulang mo, sisihin talaga ng taong bayan. Salot ka. Voucher. Narinig nyo, tumutunog yung ano, yung alert na bumabagyo na. Parang sinasabi ng cellphone, tangina nyo, bumabagyo na, puro pa kayo impeachment. Hayop kayo. Disbursement voucher for the last quarter of 2022, Ma'am Gina. Pirmado. Di kasi klaro po yung Anyways, perma dito. Ang maklaro ko lang dito, Your Honor, is my perma po. My Yes. signature. And then, may perma po dito. Na, tumutunog na yung alert. Tingnan nyo, hayop kayo, putang ina nyo. Pauwi na yung mga bata, walang pasok. Dito ng accountant namin. Pero yung sa gitna, hindi po kasi klaro dito, Your Honor. Move on, Counsel. Now, Tamo, wala siya nakuha sagot. Wala siya nakuha sagot. Putang inang yan, klaseng tanong yan. Alam mo sabi ni Cheese, move on na. Putang inang, bagal mo magsalita. Ito namang isa, hindi nakakapagsalita ng Tagalog masyado. Putang ina, parang na tayong perya dito. Madam, yung disbursement voucher, Madam. Eh, ano pa rin yun? May post pa din yun. Madam. yung pag-prepare, pag-paperma, tsaka pag-re-release ng cheque, yung date ng cheque, tsaka yung pag-i-encash ng cheque, they all happened on the same day, December 20, 2022. Tama po ba? Tama po, Your Honor. How much was the amount encashed on that day? 125 million pesos, di po ba? Yes po. You encashed this check sa Land Bank Shaw Boulevard branch. Tama po ba? Yes po. Now listen to this question now. Tangina, yun na. Listen to this question now. Hayop ka talaga ligutan. Tangina, ang dami mong sinabi, hindi pa pala yan yung tanong. O, ito na daw yung tanong, pakinggan natin. For unusual amounts like 125 million pesos, yung bangko kailangan ma-notify yung bangko isang araw minimum or at least 2 days before ma-encash yung cheque para ma-prepare, maihanda yung cash. Ito yung na-mention ni Miss Violeta Constantino, then Department Manager ng Land Bank Shaw Boulevard when she testified. Do you confirm this practice? Objection. Okay ng ina niyan. Akala ko naman importante yung tanong. Ito na yung tanong. Akala ko naman yung tanong matindi. Tinanong lang pala niya kung tumawag ba in advance para ma-prepare yung cash. Bobo po siya. Your Honor. What's the objection? The question is misleading, Your Honor. There's no testimony as to unusual amount, Your Honor. There was, Counsel. There was, Counsel. Not by the witness, Your Honor. Not by this witness, but by the Land Bank, by the Land Bank Executive. Oh, pero dapat hindi ginagamit yun. Hindi naman niya statement yun. Statement ng Land Bank yun. Oh, nilagyan nyo ng allegedly. Allegedly. Unusual. Tangina kasi yung Land Bank na yun, yun lang pinag-usapan dun. Unusual, irregular, highly irregular. Putangina niya, nung klaseng hearing yan. Wala namang problema eh. Inamin naman na na-encash yung cheque. Na-encash yung cheque, kinuha yung pera. In-stipulate na nga yun eh. Okay na po, okay na. So anong tanong niya? Ba't tinatanong pa kay Acosta? Napatunayan na nga doon na talagang mismong yung mga abogado ni Inday Sara ang umamin na nga na oo, na-withdraw yung pera na yan. Kaya nga tayo mayroong mga pinagtatalunan dito ng mga Mary Grace Piatos at kung ano-ano. Dahil nga na-withdraw yung pera na yan at nililiquidate na nga. Nililiquidate na nga yung pera. Tinatanong mo pa rin ulit. Ganito ba itsura ng pera? Ganito ba itsura ng 125 million? Ganito ba karami? King ina mo. Inamin na yan. Oo. Kinuha nga yan. Winidraw nga yan sa Land Bank nga ni. Kaya nga nililiquidate na. Buti sana kung walang nililiquidate. Kasi hindi alimbawa sinabi ni Inday, ay hindi namin nakuha yung pera na yan.
Ayun, hindi nyo nakuha yung pera. O ito, may mga CCTV, winidraw nyo. Ba't yung sinasabing hindi nakuha yung pera? Yun, ninakaw yun. Pero inamin mismo ng mga abogado ni Inday, stipulate na namin yan, yung mga cheque na yan, totoo yan, winidraw talaga yan. So wala nang kwenta yung ano, kaya nga pinagtalunan lang doon, unusual ba? Na ganun kalaki yung pera, yung wini-withdraw ng DepEd? Hindi po unusual. I mean, unusual po talaga, masyadong malaki yun, ngayon lang kami nakaranas noon. O bakit? Kasi ngayon lang naman, nagkaroon ng DepEd secretary na gustong ubusin yung mga komunista, kaya gumamit ng confidential funds. Bawal ba yun? Hindi po. Ninakaw po yung pera, may ebidensya kayo, wala po. So yung pera na yun, nakuha talaga. Bakit pa natin kailangan maglagay ng ano dyan? Ito, AI, yung AI na pinapakita ng mga picture na ganito ba? Ang itsura ng pera. Na, tangina mo, kung tigi 1,000 yan, ganyan itsura niyan. Kung nilagay mo dollars, hindi ganyan itsura niyan, tanga. Okay nang ina ninyo. Ang bobobo ninyo, sa totoo lang. Putsang ina, sinasayang yung pera ng taong bayan. Isang araw na naman lumipas, 25 million na naman lumipas. Hayop kayo. Mas malaki na yung ginastos nyo kaysa sa hinahabol yung pera kay Inday. Tanginan nyo. Okay? Hindi po ba? Kailangan mo notify muna yung bangko a day or two? May we ask the prosecution to repeat the question, Your Your Honor, Honor? I think there was a ruling. If she knows, Yes. Ma'am Gina, kayo po ba ay nag-i-inform sa bangko o may kailangan po ba mag-inform sa bangko na mag-withdraw kayo ng ganito kalaking... Anong sense? Anong sense nun? Anong may tutulong nito? Kung halimbawa, nag-i-inform ako sa bangko, hindi ako nag-i-inform sa bangko, anong connection nun sa impeachment ni Inday? Eh, ang gusto nyong patunayan dito, kung ninakaw ni Inday yung pera ng taong bayan, ninakaw ba niya? So kung sinagot ba to ni ate, ano ba to, konektado ba to sa pagnanakaw ni Inday Sara ng pera? Eh, inamin naman nila na nakuha na nila yung pera. Nakuha nila yung pera, nakuha nila, na-withdraw nila yung pera, putangin na nyo. Tapos na yung usapan natin doon. Wala naman tayo napatunayan dyan, anomalya sa proseso na yan. Na-withdraw nga yung pera nga ni. Nakapangalan sa kanila yung pera, na-withdraw nila yung pera. Nandun na tayo sa disbursement ng pera. Putya, pinag-uusapan na naman natin yung proseso sa bangko. Ano ba yan? Pera? Ganito po, Your Honor, nang handa na po ang cheque, tumawag po ang aming cash division na Ma'am Gina, handa na po ang cheque at pwede mo nang ipa-encash sa bangko. Not responsive? Okay. Not responsive, gago, sumagot, putangin naman. Di ka kasi nagtatanong na maayos eh. Not responsive, walang hiya ka. Now, Continue, counsel. by what time did you go to Land Bank on December 20, 2022? Mga around Anong connection yan? Kung halimbawa, ligutan, pumunta siya alas 12 ng madaling araw, maniniwala ka ba? Sarado pa bangko nun, bobo? Business hours yan. Alas 8 hanggang alas 3. Kasi alas 4, bawal na mag-withdraw. 8 to 3. Anong connection yun sa impeachment? Kung sinabi niya, pumunta ako dyan, alas 4, alas 5, alas 6. Paano nyo mapapatunayan sa mga sagot niyan kung ninakaw ni Inday yung pera? Wala! bit 2 to 2:30 nakaabot dito, Your Honor. 2 to 2:30, hindi 3 p.m. Tangina mo, 2 to 3:30 nga, gago ka eh. Di sana sinabi niya 3 p.m. Pukin ang inang tong abogado na to, bobo. Sasagot ka sa ganyang abogado, anong oras ka nagpunta sa bangko? Mga 2 to 2:30, Your Honor. Hindi 3 p.m. Tanga, kung 3 p.m. di sinabi niya 3 p.m. Tang inang tong abogado na to, bobo. Inang ina nito. Nagpa-cute pa, hindi 3 p.m. 2:30 nga ni. Sinabi ko 2:30, sinabi ko ba 3? Hindi, 4 na lang, 4. Para putang ina, lumagpas. Okay nang inang abogado na ito, utak, turumpo din eh. Gago, no? Paano kaya kung nandun ka sa Senado? Sasabihin ko, hindi, 2:30 boss, 2:30. Puta, sinabi nga 2:30. Ba't mo ba itatanong kung 3? Kung ako si Jesus Cordero, sabihin ko, 2:30 nga eh. Attorney, sinabi niya sana 3 kung 3 siya nagpunta. Okay inan to si ligutan, inutil din eh. Tanginan yung yabang-yabang nyo, post pa kayo ng post sa Facebook, ang tatangan nyo naman. Mga ganyan na, Your Your Honor. Honor, witness already answered. Di ba, sinagot na ng witness 2:30, tapos pinilit mo pa, hindi ba 3? O sige, 3 na lang. Tangina mo, yun pala yung gusto mong sagot, hindi mo sinabi sa akin. Sana, kanina mo pa sinabi. Anong oras ka nagpunta sa bangko? Mga alas 3? Para sana alam ko. Sinabi ko na nga, 2 to 2:30. Tinanong mo pa kung hindi 3. O sige, para masaya ka, 3 na lang. 30 minutes lang naman yun eh. Wala naman problema ron. Abnormal ang puta. I'm just clarify because that's what she said in the hearing. Anyway, so it's 2, 2:30, and then when confronted with another option, 3 p.m., yung sagot mo, mga ganyan. So it includes 3 p.m. Tama po. Lagay na natin 2, 2:30, 3, 4, 5, 6. Pukin ng ina mo, ligutan. Lahat na ng oras ilagay natin. Mas marunong ka pa sa akin. Ako yung sumasagot. Gusto mo, ikaw pa yung sumagot. Ang ina mo, hanggang ano oras? Alas 8 gusto mo, ilagay natin. Ano, military time? Abnormal. Po ba? Basta naabot ko dito, Your Honor, mga 2 to 2:30. Your Honor. Alright, now. Ayun na, 2 to 2:30. Baka sabi mo na naman 3. Pilit mo na naman yung 3.
Tanginan to, bobo. By the time you arrived at the bank on December 20, 2022, yung 125 million pesos in cash nakahanda na, di po ba, for your withdrawal? Withdraw niya eh. Alam nga naman hindi nakahanda kung na-withdraw niya. Pupunta pa siya doon kung hindi nakahanda. Pupunta siya ng 2:30. Pupunta pa siya doon, hindi nakahanda. Hindi nagsayang siya ng oras, gago. Nagsayang siya ng pamasahe. Putangin ang gagawin niya sa bangko, pupunta siya doon, wala pa yung pera niya. Anong gagawin? Tatai siya doon? Putangin niyan to, silugutan ng putya. Klase ba no? So, nung nagpunta ka sa bangko, naka-ready na yung pera. Tama? Putangin na mo, anong kukunin ko doon? Toilet paper. Pera man yung kukunin sa bangko, hindi naman bato. Hindi naman graba, hindi naman semento. Pera, natural, naka-ready na yung pera. Ano ba kinukuha? Ligutan sa bangko, di ba pera? Alam naman may cheque ka, kukunin mo rin sa bangko, cheque. Tanga, dinaglukuhan kayong dalawa. Pera yung kukunin dun. Putangin ng prosecution, tutulungan ko na kayo, ako na pupunta dyan, ako na magtatanong dyan, papapaamin ko kagad dyan. Ang tanga, di ba? So, nung nagpunta kayo doon, naka-ready na ba yung pera? Hindi pa po, bukas pa. Bukas pa mariready, kaya nagpunta ako ngayon. Tangina mo. Tanga ka, natural, ready na, pumunta na ako doon eh. Ang gagawin ko doon? Tatambay ako, ganun. Di naman yung opisina ko. Sa pagkaalam ko, nakahanda na kasi Yes. tumawag po ang aming cash division, Your Honor, na kunin ko na ang cheque at pwede na din ipa-encash sa bangko. Yes. Ibig sabihin, at least, Nakahanda na, ibig sabihin, nakahanda na. O sinabi nga niya, nakahanda na. Hindi ibig sabihin, nakahanda na. Ligutan, putang ina mo, nagsasayang ka ng pera dyan. Nag-make-up ka pa, puta kang pangit mo naman. notify ng opisina nyo yung land bank. Hindi, yung BDO, putang ina niyan. So, ni-notify, inuulit mo lang yung sagot niya. Ni-notify ng opisina nyo yung land bank, hindi, Metro Bank, BDO, putang ina niyan. Ano ba pinag-usapan natin, land bank? Before December 20, 2022 na mag-i-encash kayo ng ganung kahalaking halaga. 125 million pesos sa araw na yan, December 20, 2022. Tama po ba? Tama po, Your Tama po. Honor. Now, ang ilan yan. Now. Meaning, Anong meaning? Meaning, pumunta siya doon para mag-withdraw ng pera. Anong meaning sinasabi mo? yung land bank na notify na ihanda yung 125 million pesos bago pa man maaprubahan ang disbursement voucher, bago pa man maihanda, mapirmahan, tsaka ma-release ang cheque sa inyo. Objection, Your Tingnan mo yung tanong. So, meaning, bago pa man maaprubahan ang voucher. Ina niyan, lito-lito na kami sa'yo. So, sobrang bagal mo. Objection, Your Honor. Ano na naman objection? Ang bagal. Sa sobrang bagal, di na alam kung paano sasagutin. Putang ina niyan. Hindi ba na-establish yun? Ligutan. Di ba na-establish na nakaraan na yung pera, hindi pa man nila nakukuha, nag-aabono na sila? Di ba ligutan? Na-establish na nakaraan yun. Sabi nyo nga, bawal yun eh. Bawal yun, kanyo. Hindi pa pwede. Hindi pa pwede na mauna ito, tapos hindi pa na-withdraw yung pera, may voucher na. Ang punto doon, nauna yung cash voucher. O, halimbawa, binigay sa isang ahente. Hindi pa man nakukuha yung pera ng confidential funds, nag-abono na yung opisina. Anong ibig sabihin nun? Tangina, magaling yung opisina. Kasi kahit walang pera, nag-ooperate, gumagawa ng trabaho kahit wala pa yung budget, nag-aabono sila. Ano pa nga yan eh? Plus sign pa nga yan eh. Ano pa nga yan? Plus factor pa nga yan sa opisina nila, Inday. Kasi kahit wala pa yung pera, putsang ina, gumagana na yung mga sistema at mga proseso nila. Klase naman to si Ligutan. Anong masama dun? Kung halimbawa, mas nauna yung bayad kesa doon sa perang natanggap. O di ang ibig sabihin lang nun, nag-abono yung opisina, bawal mag-abono yung opisina. Labag sa batas, mag-abono yung opisina. O, ang tanong, ninakaw ni Inday yung pera? Wala pang ang pera si Inday, binabayad niya na sa tao eh. Saan ka naman makakita ng ganyan? Ang galing nga ni Inday, ang galing ng opisina ni Inday, kahit na hindi pa nila natatanggap yung pera, putya, ginagawa na nila yung tulay. Kung tulay yan ha, ginagawa na nila yung tulay. O teka, wala pang budget to ha, sinimulan nyo na, yung construction, bayaan mo na. Total naman, makukuha naman natin yung pera, gawin na natin para mabilis matapos. So kung ganito yan, kung Intel operations kasi yan, Ligutan, hindi mo na pag-aantayin yan.
Hindi mo na pag-aantayin kung intel operation yan. Lahat ng impormasyon crucial. Kung makuha mo yan mas maaga, ma-operate mo mas maaga. Pero kung dahil walang pera, hindi ka gagalaw, makakagawa ng katarantaduhan yung mga terorista. Halimbawa, i-release yung pera sa isang buwan pa. Pero ngayong buwan na to, nagpaplano na itong mga terorista na to na bombahin yung Maynila. Anong gagawin mo ngayon? Saka na natin i-operate yan. Next month pa yung pera eh. Pag may pera na, saka natin i-surveillance yan. Sumabog yung bomba bukas. Dahil putang ina hindi nyo inoperate. Meron naman na kayong information pero hindi nyo inoperate kasi yung pera wala pa. Anong ibig sabihin nun? Nag-fail kayo. Anong gagawin natin? Aantayin kung dumating yung pera na yan kung ito na yung impormasyon kailangan na namin makuha. Mag-aabono na kami para mapigilan natin kung ano yung gagawing kasalanan nitong mga hayop na ito. Kahit na wala pang pera, sige na, abunuhan mo na muna. Di ba, ang galing-galing ng opisina ni Inday Sara. Ang galing, di ba? Yun yung hindi nyo naiintindihan. So parang dinidiin nyo pa sa taong bayan na wala pa yung pera, gumagastos na sila Inday Sara. Di ba, ang galing nun? Napakagaling nun, hindi ba? Ang tawag doon, proactive. Proactive, wala pa man yung problema, wala pa man yung wala pa man pondo yung yung kanilang operasyon, putya ginagawa na nila. Ang tawag diyan, effective yung office, bobo. Inong to, tanga-tanga na itong tao na ito. Your Honor, misleading. There's no testimony as regards that. Objection is sustained, counsel. There's no basis for that yet. I mean, can I ask, what's the basis for them so I can The court respond? already ruled. Sinabi na nga nung rule ng korte na wala kang basis Tatanungin mo pa, sinabi na nga sustained, there's no basis, tapos tatanungin mo pa, anong klase abogado to? Abogado ba talaga to? Baka nagtapos lang di sa recto kaklase ni Claire Castro to. The ground for objection, counsel, is misleading. The basis for that question has not yet been laid. The witness did not say anything about informing the bank before the voucher or checks were prepared. Okay, anyways, Your Honor, please, we'll move to the next point. So mali, palpak. Ano to si Lugutan? Yabang-yabang mo, bobo ka naman pala. Voucher was signed, prepared, check was signed, prepared, released to you on the same day. So, hindi ba yun? Pag-fast track. So hindi ba yun pag-fast track? Pwede naman sabihin, hindi ba yun pag-fast track? Hindi ba yun pag-fast track? Klase yan. Putang inang abogado to. Hindi ba yung pag-fast track? Di ba? Para nakasave tayo ng time. Pag-fast track. Ang inang yan. Magaling daw yan. Magaling daw yan. Pag-fast track na pag-i-encash ng 125 million pesos on the same day. Objection. Ano ang problema dun? May check-in na. May cash na. Ano masama? Meron bang rule sa bangko na kapag may check-in ka na, after 10 days mo pa kukunin? Kung post-dated yan, oo. Pero kung putsang ina, manager's check yan, halimbawa, anytime pwede mong kunin yan, bugok. Kung sobrang laking pera, syempre pera na yan. Kung sobrang laking pera, tatawag mo yan. Meron akong dito manager's check, 100 million. Okay, i-encash ko to. Kailan ko pwedeng makuha? Meron na kami ngayon on hand. Sige, punta na ako dyan. Wala namang batas na nagbabawal na ang cheque, kung may pondo at may pera yung bangko na pag-withdrawhan mo, bawal gawin yun. Tanga. Your Honor, vague and argumentative. Overruled. Witness may answer. Court would like to know her answer. Hindi ba minadali yung pag-disburse ng disbursement voucher, pag-prepare ng cheque, pag-i-encash on the same day, 125 million pesos? Yes or no? Wala nga bawal dun. Wala nga sa batas nagsabi nun. Tinanong nga yung COA COA, kung halimbawa yung pondo ginastos ng, kasi nakalagay 90 days. Kung ginastos siya ng 60 days, bawal? Hindi po. Kung ginastos siya ng 30 days, bawal? Hindi po. Kung ginastos siya ng isang araw, bawal? Hindi po. Hindi man bawal yun Kung halimbawa man, minadali, finast track, hindi man bawal yun. Anong bawal dun? Anong gusto mong patunayan, Ligutan? I-withdraw nga yung pera na yan. Withdraw yung pera na yan, nilagay yan sa mga programa. Yun, dun tayo mag-focus. Oo, dun lang tayo mag-focus. Ninakaw ba yung pera? Hindi naman. Kung finast track ba yung pera na yan, ninakaw na ba yan? Hindi naman. Kung doon ba sa mga testimonya ng COA, may napatunayan ba sila na nagnakaw si Inday Sara? Tinanong sila ilang beses, sinabi nila wala silang ganung findings. Para saan pa yung mga tanong mo? Isang araw yung sinayang mo, Ligutan, doon sa mga tanong na putsang inan yan, nasagot naman na yan ng mga nakaraan. Dumaan po siya sa regular na proseso namin sa office, Your Honor. Being vague again. Now, as the SDO and Project Accountable Officer... Anong being vague? Finast track ba yan? Anong sagot niya? Dumaan yun sa tamang proseso, boss. Wala man kami nilabag na batas dyan.
O yun ang sagot niya, wala siya nilabag na batas. Anong iniiyak mo? Dugutan. Hindi po ba na yung pagmamadaling yan, ikaw yung nag-utos niyan? Tama po ba? Hindi po ako nag-utos, Your Honor. Okay. Sino ang nag-utos sa inyo? Basta gi-process po yun, Your Honor, on a regular processing po, Your Honor. Ma'am, I think I have to repeat the question, Your Honor, because she did not answer the question. Minadali. May nag-utos. When asked, sino nag-utos, sabi mo, hindi ikaw. I will ask this question again. Yung publiko are very much waiting for that. Nako, walang nag-utos sa kanya, ligutan. Ang proseso, nandiyan na yung cheque, tumawag sa kanya. Kasi ang tanong mo, ikaw ba ang nag-utos na madaliin yung proseso? Ang sagot niya, hindi namin minadali yung proseso, dumaan kami sa tamang proseso. Ngayon ang tanong, sino nag-utos? Ikaw ba ang nag-utos na madaliin? Hindi po ako nag-utos. Kasi kung wala naman akong inutos na madaliin mo yan, madaliin mo yan, madaliin mo yan, yun. Pag sinabi ko, madaliin mo yan, inutos ko yun. Pero ang tanong, may nag-utos ba na madaliin yan? Oh, may cash, may cheque na, may budget na, may pera na. Ang proseso, pag may cheque na, may budget na, may pera na, kunin. Oh, tapos yung itapal doon sa voucher dahil pinambili natin ng impormasyon. Yun yung proseso. Yun din naman yung proseso ng COA. So hindi yun utos, batas yun. Batas nila yun na pag may pera na, may budget na, ilagay na dito sa voucher na to. Ipangbangga na ito. Standard process po yun, boss. O, sino nag-utos nun? Yung mga nakaraan pa. Tangan to si Lugutan, walang utak. Answer. Sino ang nag-utos ng pagmamadali, ng pag-encash, ng checking yan, 125 million? Wala nag-utos na pagmamadali. May cheque na, may cash na, itinawag na, ready na, kinuha na. Hindi ko na pinagpabukas pa. So, it's a process. Ang mahirap nun kung walang cheque, pumunta ka ng bangko, kinuha mo yung pera, tapos sinabi mo doon sa bangko to follow na lang yung cheque, yun, hindi regular yun. Pero kung may cheque na, may pera na sa bangko, pupuntahan mo na doon, kukunin mo, tapos may voucher na mas nauna yung date, kailangan ma-reimburse yung pera na ginamit doon dahil inabono, inilagay doon yung pera. O ano masama ron, proseso yun. Tanginan to bobo. Kasi hindi ako abogado pero puta, hindi mananalo sa akin to. Sa araw na yan. Objection, Wala Your po, Honor. Your Honor. Misleading. Objection is sustained again, Okay, counsel. now. There's no basis. The pagmamadali did not come from the witness, counsel. It came from your question. She Your said Honor, please. it went through the Sustained. Wala naman sinabi nagmamadali. It went to the right it went sa tamang proseso. Tangina wala. Panis. regular process of their office. Whether the Yes. regular process of their office is that fast or whatever, it's up Okay. to her. Yes, Your Honor, please. I'll now go to the next point. So hindi mo na punto kung sino nag-utos. Bobo ka kasi, ligutan eh. Binabagalan mo na yung tanong para mukhang eksplosibo pero supot. Tangina mo. Ulitin mo na naman. Ulit-ulit ka na lang. Now, let's go back to the time you encashed 125 million pesos. Pagkatapos ma-verify ng bank teller yung identification at saka pagkatapos i-approve yung pag-i-encash ng checking iyan, di po ba you were instructed na magpunta sa backroom ng bangko? Objection, Your Honor. Misleading, Your Honor. The witness hasn't testified yet. The I'm asking teller for confirmation. has It verified. may be leading, but it's okay to ask leading questions because this was testified to by another witness from Land misleading. Bank that she went to the back room. Judge. Just to clarify, Your Honor, Yes. the objection is grounded on that it is misleading, Your Honor, because there's no testimony yet that the bank teller, any bank teller verified, Your Honor. There's no testimony yet from the witness, Your Honor. No testimony. He is asking the witness on the basis of a testimony given before the court counsel by a Land Bank official that Gina and, if I recall correctly, Colonel Lachica and Ortonio went to the back room of the bank. And the bank officer, in fact, if I remember correctly, testified that there was a door leading to the Exit. Ano makialam, ligutan, putangin na mo, tinuturuan mo pa si Cheese, tanga ka naman. Huwag mo nang pangunahan si Cheese. Bobo ka, huwag mo nang pangunahan. Kanina pa sinusustain yung mga tanong mo. Yung mga objections sinusustain kanina pa dahil tanga ka. Anong pinangungunahan mo pa si Cheese? to another exit. Yes, I Your Honor. presume. Yes, Your Honor. Your Honor. I think That there's a pertains to ruling. DepEd counsel. Your Honor. Yes. That may be the case, Your Honor, but it hasn't yet testified by the witness. So, with due respect to the prosecution, the proper basis must be laid, Your Honor. It already ruled upon Modify for this one, counsel. Okay. I stand I will- corrected with respect to the backdoor testimony that it connected to DepEd. I distinctly remember that, not with the OVP. I stand corrected. Backroom, Your Honor. I'm asking for the backroom now. Oo nga, backroom, gago. Sinabi nga, puta, hindi sa OBP, sa DepEd.
OBP ka ng OBP. Isn't it? Isn't it? Okay? In that afternoon, you were instructed to the back room of the bank. Di po ba? Ano po yun? Backroom? Backroom, oo. Bankroom. Backroom po, backroom. Bathroom. Tangina mo kasi ligutan, ang gulo-gulo mo magsalita eh. Hindi na maintindihan. Ano po yun? Backroom, bathroom. Putang ina mo. Ayusin mo. Backroom, likod na kwarto. Inang ina mo, bathroom, backroom, ballroom, gago. Tang ina ka, hindi ka epektibo. Lito-lito na sa'yo. Nililito mo yung witness. Hindi mo tinatanong naman. Putang ina, kita mo si Claire Castro, tsang pinsan niya si Franz Castro. Ina, litong-lito na rin, nakatulala na. Oh. Nakakita yata ng pagkain. Oh. Hayop ka. Boss Dada, anong pagkakaiba sa GCash sa dollar sign? Subukan mo parehas para malaman mo yung pagkakaiba. Sorry po, sir ha. It's okay. Sorry po. Attorney Ligutan, Backroom. kwarto sa likod o banyo? Oh, banyo, kwarto sa likod, putang ina mo ligutan, pati si Cheese Escudero nalito na sa'yo. Gago ka, sinayang yung pera ng taong bayan. Kwarto sa likod. Kwarto sa... Wala pong kwarto sa likod, Your Honor. Okay. Oh, wala palang kwarto sa likod, gago ka eh. Tang ina mo, hindi ka marunong. Bathroom yun, bathroom, baka natatai. Naiihi, natatai siguro. Abnormal. Okay, now. The question is simple. Putang ina, the question is simple. Ang hirap nga, hirap na nga nung the question is simple. Nangulangot ka pa. Saan nyo nakita? Saan? Tama ha, the question is simple. Saan nyo nakita? Ang inang tanong yan. Iilang salita lang, pinahaba pa. Yung 125 million pesos na in-encash nyo sa araw na iyon sa loob ng bangko. Di sa loob, putang ina mo. Saan namin makikita yun? Tsaka tanga ka. Ang bobo talaga nito niligutan. Putang ina nito, kala mo sa bundok nakatira eh. 125 million yun. 125 million. Saan nyo bibilangin yun? Sa labi? Saan nyo ilalagay yung ganong karaming pera sa labi? Pagka ganyang kalaking pera, sa opisina talaga yan nire-release. Ang bobo mo. Tangina, hindi yan lalabas sa teller. Putsang inang yan, ang laki niyan, ang liit lang ng butas ng teller, ganyan lang oh, hayop ka. Tangina mo, taga-bundok ka ba? Ganyan lang yung butas ng teller. Puta, kung ilalabas mo dun yung 125 million, putang ina, makikita ng lahat ng tao. Alam mo, sasabihin ng mga tao sa bangko, sana all. Ininggit mo pa yung mga tao, gago, normal yan. May backroom, side room, opisina. Basta hindi yan dun i-release sa labasang pinto. I-release yan sa medyo secured, VIP, ganyan kalaki, 125 million. Gago ka ba? Hindi naman barya yan. Tarantado, putang ina nito. Ang bobo mo. Itinanong mo pa yan. Puta, sa tingin mo ako, teller, maglalagay ako ng 1 million, 2 million. Puta, ganun lang kaliit yung butas nung teller. Tanga ka. Hindi yan dun lalabas. Mukha kang abnormal. Ilalagay yan dahil syempre may mga assistant man yan si Acosta, may mga magbubuhat at andanan yan, 125 million, pabubuhat mo dyan, nakuba yan. Ilalagay yan dun sa ano, o yan po yung pera ma'am, pakibilang nyo na kung gusto nyo bilangin. May dala kayong money counter, gusto nyo, money counter natin yan. O pero po yan, isang tipak na ganun, 100,000 po yan. So 10 ganyan sa 1 milyon. O so kung 10 ganyan, 1 milyon, isang bundle, kung ganun po kadami yan. Ano ibibigay sa harap ng pera? Putang ina, sasabihin ng mga tao, uy, sana all. Ang daming pera. Diba? Ininggit nyo pa yung mga tao. Inang ina mo ligutan. Saan ka bang kuweba nakatira para hindi mo malaman niya? Wala. Hindi ka nag-withdraw? Gago, ano yan? Lalabas sa ATM yan? Gago, hindi ka sa loob ng ATM 100 million. Abnormal. Putang ina nito, walang utak. Doon po sa may likod ng teller, Your Honor. Yan. Oh. Okay, now. Hindi backroom. Likod ng teller. Oh, ano napatunayan mo ngayon doon, ligutan? Sa likod Open ng... space po. Okay. Sa likod ng Teller. teller. Now, ma'am, can you describe for us? Puta, yun na. Maibigay. Pinadescribe na. Ay, pukin ang ina mo, ligutan. Sa una sa lahat, inamin ng OVP na withdraw yung pera na yan, lumabas yan sa bangko. Kahit saan pinto yan dinaan, sa kisame, sa ilalim ng lupa, sa bintana, lumabas ng pera yan sa bangko na yun. Winidraw nila yung pera na yan. Puta, ano bang gusto mong patunayan? Yan lang. Tang ina ka, buti na lang pala, hindi ako nanood kanina. Nagising ako, 7 na ng gabi. Ngayon ko lang pinanood to. Pukin ang ina mo. Hindi ko, ang dami mo pang video, hindi ko pa piniplay. Pag pinlay ko pa yan, putang ina, baka madisbar ka na. Ang laki mong tao, late date ng utak mo. Bobo ka. Dahil dyan, magkita-kita na tayo ulit sa susunod na vlog. Pinagod nyo ko masyado. Pero sana nag-enjoy kayo. Katulad ng sinasabi ko, magpa-member kayo para ano kasi ito, i-change ko na ito to members only.
O, i-upload ko to as video. Mapapanood nyo pa rin ito sa ating video. Panoorin nyo, i-like ninyo, i-share ninyo para makita ni Ligutan kung gaano siya kabobo, para makita ng mga kamag-anak niya. O, at itangging kamag-anak siya dahil walang utak. Ayan ha, alas 3 na ng madaling araw. Patulugin nyo naman ako. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuto.